Happy Sabbath po sa ating lahat mga kapatid at magandang gabi sa ating lahat. Welcome po ulit sa ating Sundown Worship at purihin pa ang Panginoon sa kanyang pagbibigay muli ng pagkakataon upang tayo ay makapag-aral ng kanyang mga banal na salita. Ang ating pong devotional ngayong gabi ay makikita sa From the Heart na book sa December 30. Ang pamagat po ay Preparing for Heaven. So ang sabi po sa key text, na makikita sa Zechariah 3:5. So they put a clean turban on his head and they put the clothes on him. Sabi sa first paragraph, as we approach the perils of the last days, the temptations of the enemy become stronger and more determined. Satan has come down in great power, knowing that his time is short. And he is working with all deceivableness of unrighteousness in them that perish. The warning comes to us through God's word that if it were possible, he would deceive the very elect. So sabi po dito mga kapatid na habang papalapit tayo sa mga huling araw, mas lumalakas at determinado ang tukso ng kalaban. So alam ni Satan na maikli na lang ang kanyang panahon, kaya't masigasig siyang gumagawa ng kasamaan sa mga taong naliligaw. So, nagdodoble kayod po si Satan. So, tayo po dapat ay mas tatagan or magiging mas strong pa tayo sa ating pananampalataya. So, kung siya ay nagdo-double time, tayo dapat po ay nag-overtime din sa ating pananalangin. Alagaan po natin ang ating mga prayer life. So, sabi dito, binabalaan po tayo ng salita ng Diyos na kung maaari, huhulihin niya ang mga mismong mga pinili ng Diyos. So, He would deceive or linlangin niya ang mga elect or yung mga pinili, yung mga mananampalataya. So, kung tayo po ay hindi nagbabad sa salita ng Panginoon, may possibility talaga na tayo ay malinlang sa kaaway. Kaya sana hindi natin hayaan na lumipas ang isang araw na hindi man lang nakapagbasa ng salita ng Panginoon. 'Di ba? Magbabad tayo ng magbabad sa salita ng Panginoon, magbasa tayo ng Bible. 'Di ba? Wag yung lumipas ang isang araw na hindi man lang nakapagbasa o kaya sinasabi naman natin, nagbabasa naman ako ng isang chapter sa Bible in one day or in 2 days. Pero yung chapter naman tamang Psalms 117, that's literally 3 verses. And how can that sustain our life, 'di ba? How can that sustain our daily walk with God? So hindi sapat na ganyan lang. No, hindi tayo magiging tamad. Dapat talaga magiging masipag tayo sa pagbabasa para hindi tayo malinlang ni Satanas. Tsaka, yun nga, alagaan din natin ang ating prayer life. Manalangin tayo ng manalangin and at the same time, magbasa din tayo sa mga salita ng Panginoon. Sabi dito sa second paragraph, wonderful events are soon to open before the world. The end of all things is at hand. The time of trouble is about to come upon the people of God. Then it is that the decree will go forth forbidding those who keep the Sabbath of the Lord to buy or sell, and threatening them with punishment, and even death, if they do not observe the first day of the week as the Sabbath. So sabi po dito mga kapatid na sobrang lapit na po talaga ang katapusan ng mundo, 'di ba? Malapit na ang katapusan ng lahat ng bagay. Malapit na ang panahon ng matinding pagsubok para sa mga taong sumasampalataya sa Diyos. So sa panahong yun, maaring maglabas ng decree na ipagbabawal sa mga nagsisabat na bumili o magbenta at bantaan ng parusa ang mga tao na yun. At kahit even worse ay kamatayan, 'di ba? Kung hindi nila susundin ang unang araw ng linggo bilang Sabbath. So ito po ay napakamatinding pagsubok. 'Di ba kung kaya ngayon ay nagsasanay tayo na magiging loyal or pahalaga natin ang araw ng Sabbath. Para pagdating ng panahon, strong na tayo talaga sa ating sa ating pagkikip sa Sabbath. Kasi pagdating ng panahon, kung sinasabi na hindi kayo makakapagbenta, hindi kayo makakabili, kung nagsasabat kayo,
Kung hindi ganun katatag ang ating pananampalataya, tayo talaga ay mag-give in, no? So, dapat ngayon pa lang ay tatagan natin ang ating mga pundasyon sa pananampalataya. Para sa pagdating ng panahon ay hindi tayo malinlang sa kaaway. In the time of trouble, Satan stirs up the wicked, and they encircle the people of God to destroy them. But he does not know that pardon has been written opposite their names in the books of heaven. He does not know that the command has been given. Take away the filthy garments from them, clothe them with change of raiment, and set a fair mitre upon their heads. So, sa panahon po ng matinding pagsubok, ginigising po ni Satan ang masasama at pinapaligiran nila ang mga taong sumasampalataya sa Diyos upang lipulin sila. Ngunit hindi niya alam na pardon o patawad ang nakasulat sa tabi ng kanilang mga pangalan sa mga aklat ng langit. Hindi niya alam na ang utos ay ibinigay na alisin ang marurumi nilang damit, palitan ng bagong kasuotan at ilagay ang magandang korona sa kanilang mga ulo. So, ito po ay nagpapahiwatig na sa kabila ng pagsisikap ng kaaway na wasakin ang mga taong tapat sa Diyos, protektado at binabalutan sila ng Diyos, ng kanyang awa at kagandahang loob. So, tayo po bilang nag-aangkin na mananampalataya, hindi po tayo dapat mag-alala kasi po, binabalutan tayo ng kanyang awa at ng kanyang kagandahang loob. While we speak of the necessity of separating from sin, remember that Christ came to our world to save sinners, and that He is able also to save them to the uttermost that come unto God by Him. It is our privilege to believe that His blood is able to cleanse us from every spot and stain of sin. We must not limit the power of the Holy One of Israel. He wants us to come to Him just as we are, sinful and polluted. His blood is efficacious. So, alam po natin mga kapatid, ang kahalagahan ng pag-alis o ang humiwalay sa kasalanan. Pero, importante rin na tandaan na si Kristo ay dumating upang iligtas ang lahat ng mga sinners. Kaya pwede niya tayong iligtas mula sa anumang kasalanan. Kaya hindi natin dapat limitahan ang kapangyarihan ng Diyos. Kasi sabi po niya, gusto niya tayong lumapit sa Kanya kahit na tayo'y makasalanan at marumi. Dahil po ang Kanyang dugo ay epektibo at kaya pong linisin ang anong dungis ng kasalanan. Kaya nga po kung gaano man tayo kamakasalanan, sa tingin natin ang maraming maling nagawa natin sa buhay, lumapit lang tayo sa Kanya. Kaya sabi niya, come to me just as you are. Pero mga kapatid, tandaan natin na we should not stay what we are. 'Di ba? Kung lalapit tayo sa Kanya, dapat naisin din natin na magbago sa ating sarili. Kasi kung lumapit tayo sa Kanya just as we are, pero di naman tayo gumagawa din, nag-e-effort din na magbago, parang wala din. So, sabi po dito na it's our privilege to believe that His blood is able to cleanse kung kahit gaano pa man tayo kadumi. So, lumapit lang tayo sa ating Panginoong Jesus. I entreat you not to grieve His Spirit by continuing in sin. If you fall under temptation, do not become discouraged. This promise comes ringing down along the line to our time. If any man sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous. So, sinasabi po dito mga kapatid na wag sana nating i-grieve yung Holy Spirit. So, sa pagpapatuloy ng pagpapakasala. So, at sinasabi din dito na hindi dapat tayong mawala ng pag-asa o sumuko sa ating mga sarili kahit tayo ay nagkakamali.
Sa pamamagitan ng pagtitiwala kay Jesus bilang isang tagapagtanggol, mayroon tayong pag-asa at pagkakataon na muling bumangon, muling magpatuloy at magbagong buhay. So ito po ay paalala na kahit tayo ay nadarapa o nagkakamali, maaari pa rin tayong bumangon at magsimulang muli dahil may pag-asa at tulong mula sa Kanya. I feel that for this one promise, a continual song of thanksgiving ought to go forth from the lips of mortals. Let us gather up these precious jewels of promise. And when Satan accuses us of our great sinfulness and tempts us to doubt the power of God to save, let us repeat the words of Christ. Him that cometh to me, I will in no wise cast out. So, ang pangako po na ito mga kapatid ay napakaganda. Kung kaya dapat tayo ay pagpapasalamat lamang ang mamutawi sa ating mga bibig. Saka kapag tinutukso tayo ni Satanas na magduda sa kapangyarihan ng Diyos na magligtas, dapat nating balikan at ulit-uliting sabihin ang mga salita ni Kristo na ang lumapit sa akin ay hindi ko itatakwil. Kasi kahit gaano pa tayo kamakasalanan, handa siyang tanggapin tayo. Dahil ang pangako po na ito ay nagbibigay sa atin ng siguradong pag-asa at tiwala sa kabutihan at kapangyarihan ng Diyos. Dahil sa kabila po na ating mga pagkakamali at kahinaan, patuloy po niya tayong tinatanggap. Ito'y paalala na kahit ano pa ang ating pinagdaanan, handa at kayang-kaya tayong yakapin at tulungan ng Diyos. So, ang atin pong devotional ngayong gabi mga kapatid ay nagbibigay din sa kahalagahan ng paghahanda para sa kalangitan sa harap ng mga hamon at panganib sa huling mga araw. Ipinapakita din dito ang kahalagahan ng pananampalataya kay Hesukristo, pagsisisi sa kasalanan at pagtanggap sa kanyang biyaya at kapatawaran upang maging handa sa darating na kaganapan sa kalangitan. So dito lang po nagtatapos ating devotional. Magandang gabi po sa ating lahat at God bless.